Inirekomenda ng MGB ang preemptive evacuation sa mga barangay sa Cordillera Region na prone sa mga pagbaha at pagguho. Mula sa Benguet, makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang monitoring ng Office of the Civil Defense Cordillera, MGB, ganun din ang iba't ibang ahensya sa sitwasyon dito sa Cannon Road. Maayos ang lagay ng panahon sa Tuba Benguet ngayong araw. Pero dahil may banta ng bagyong Nando, madalas i-monitor ni Mang Romel ang palibot ng kanilang bahay. Nasa paanan ng bundok ang kanilang bahay at kung malakas ang ulan, posibleng maranasan ng landslide. Pag lumakas na yung ulan, alis din kami dito, ma'am. Sa datos ng Mines and Geosciences Bureau MGB Cordillera, mahigit 500 barangay ang susceptible sa landslide at pagbaha. Posibleng madagdagan pa ang bilang na ito kung maranasan na ang epekto ng bagyong Nando. Hindi man tatama sa Cordillera Region ang sentro ng bagyo. Asahan daw ang pag-uulan dahil pinalalakas ito ang habagat. Kaya inirekomenda ng MGB ang preemptive evacuation. Ipine-present po natin yung mga possible na areas na magkakaroon ng landslide and flood. Bukod sa mga barangay na madalas makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, patuloy rin na binabantay ng otoridad ang Cannon Road. Sa sitwasyon ngayon, masasabi raw na hindi ligtas ang pagdaan sa Cannon Road. Sa ngayon ay pinapahintulutan pa rin ang pagdaan ng light vehicles dito sa Cannon Road. Pero kung ang tatanungin daw ay ang Mines and Geosciences Bureau ay hanggat maaari iwasan muna ang pagdaan sa Cannon Road dahil malaki pa rin ang posibilidad ng rock slide lalo pat tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Meron na po tayong mitigating measure pero sa ngayon nga po wala po tayong mitigating measure before dun sa tunnel. Marami pang bitak-bitak yung bato and parang nakasabit lang siya. Samantala, naka-alerto ang Office of the Civil Defense sa sitwasyon sa rehiyon. Wala naman daw nito lang pagguho o major flooding sa rehiyon matapos maranasan ang epekto ng bagyong Mirasol. Pinaghahandaan ng OCDCAR ang posibleng epekto ng bagyong Nando. Naka-standby po ang mga resources po natin. Actually, natapos na rin po natin kahapon yung ating pre-disaster risk assessment scenario building para ma-analisa at mapag-aralan yung mga posibleng epekto ng mga weather systems na ito, ma'am. Chris, dito pa lamang sa may Camp 6 ay bubungad na sa mga motorista ang karatula na nagsasabing mga light vehicles lamang ang pwedeng dumaan and actually meron lamang na 5 tons na load limit ng mga sasakyan ang pwedeng dumaan sa Cannon Road. Merong mga nakabantay na mga pulis para matiyak na tumatalima ang mga motorista sa advisory mula sa DPWH. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.